Okay, magandang gabi pong muli mga kapatid sa inyong lahat na naandito sa ating live devotion. Ito po ay kagaya ng ating ginagawa. Araw-araw po natin itong pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay tumatalakay sa aklat ng Isaiah kung saan nating napapag-aralan ang iba't ibang mga propesiya sa mga gagawin ng Panginoon sa bayan ng Israel at maging sa ating bayan. So tayo po ay nasa Miyerkules ang ating talakayan ngayon at tayo po ay tatalakay ng 2 talata at ito po ay magmumula sa Isaiah chapter 24 verses 12 to 13. Bago po tayo magsimula, samahan po ninyo ako sa ating pananalangin. Pray po tayo. Salamat po Panginoong Diyos sa lahat ng ito. Salamat sa gabing ito na ibinigay mo sa amin upang kami makapagpatuloy ng pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming patnubayan at gabayan. Ikaw po ang magturo sa amin at kami po ay patuloy na makapagbigay ng karangalan sa iyo sa aming gawain. Ikaw po ang mangusap at manguna sa mga kasama namin na wala pa po dito. Maka-join po ang lahat, Panginoon, at kami po ay magkasama-sama muling mag-aral ng iyong mga salita. Samahan mo kami at gabayan, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so tayo nga po ay nasa pagtalakay ng kabanatang 24, talatang tayo po ngayon ay nasa talatang 12 at 13. Kagabi ay natalakay natin ang simula verse 9, verse 10 at verse 11. At ang mga tinalakay kagabi ay bigyan natin ng kaunting recap. Ito ay tumutukoy sa pagkawala ng mga inumin o ng mga awitan. At ang mga tao doon ay naghahanap at sila ay hindi mapakali dahil nawala ang kanilang karaniwang ginagawa, yung kanilang kaligayahan sa pag-inom ng alak. Ang sistema na ginagawa ng mga tao sa Israel noong kapanahunan na yon, sa bawat gawain nila, sa bawat selebrasyon o mga pagsasama, lagi nang naandoon yung alak. Kaya nung nagkataon, panahon na ito na natupad itong propesiya ng pagkawasak, ay wala na yung alak dahil nga nasira na ang mga lupain, wala na yung mga ubas na nagbibigay ng alak, kaya wala na silang maiinom. Ang mga tao ngayon ay nagkaroon ng hindi kaayusang pakiramdam dahil tila bagay hindi na kumpleto ang kanilang buhay. Wala na yung alak, wala na yung awitan. Ang mundo ay nagkagulo dahilan sa roon ng pagbaba ng parusa ng Panginoong Diyos sa kanila. Sabi doon sa verse 11, sa mga lansangan ay sumisigaw sila dahil kulang ang alak, nawala na ang kagalakan at nauwi sa kalungkutan. So ito yung napakasamang sitwasyon, napakapangit na sitwasyon na nangyari sa bayan ng Israel o ng Jerusalem nung kapanahonan na yon. Wala na yung kasiyahan, wala na yung awitan, perhaps wala na yung pagpupuri sa Panginoon. Bakit nga ba nangyari ito? Dahil ipinatupad na ng Diyos ang kaniyang pagpaparusa sa mga taong ito na hindi kumilala sa Kaniya. Yung mga propesiya na binabanggit ay ipinatupad na. So ito pong na itong ating pinag-aaralan, ang kabanatang 24, generally ito'y tumutukoy sa propesiya ng pagkawasak ng mundo na ginawang ilustrasyon at simbolismo ang nangyari sa bayan ng Jerusalem. Magandang gabi, Ninong Jeff. Okay, so sa talatang ating pag-aaral ngayong gabi, tayo ay nasa verse 12 at verse 13. 2 talata lang po ang ating tatalakayin ngayong gabi. Magandang gabi, Irene. Okay, sabi sa verse 12, ipinapakita, naguho na ang buong lungsod, ang pinto nito'y nagkadurog-durog. In the city is left desolation, and the gate is smitten with destruction. Ipinapakita ng talatang ito ang pagkawasak ng lungsod na isang simbolo ng katatagan at kasaganaan. Pinapakita dito na sa halip na makita bilang matatag at maunlad, ito ay maiiwan o kakakitaan ng pagiging guho. Ang mga tarangkahan ay wasak at ang populasyon ay nakakalak. Ito ay isang mahalagang paglalarawan ng kumpletong pagbagsak ng lipunan. Ayon sa mga naunang mahalagang paglalarawan,
ang may ilang mga nakaligtas. Pagkatapos nitong parusa na ito, may ilang taong maliligtas na kadalasang naglalarawan sa malawak na pagkawasak ng mundo o ng lupain dahil sa puot ng Diyos, dahil na rin sa kasalanan ng tao. Yung sitwasyon na kakaunti ang naligtas, ibig sabihin maraming mga tao ang nangamatay at nangasira. Ito'y naglalarawan ng napakatindi ng naging paghatol sa kanila. Ang mga ilang natira o naligtas ang binabanggit na mga remnants o mga labi ng Israel. Ayan. So, throughout the Bible, lalo na sa Lumang Tipan at maging sa Bagong Tipan, ay tinatalakay itong mga natitira o yung mga itinirang lahi ng Diyos. Karamihan ay mga mamamatay at mapapahamak. Subalit, mayroon at mayroong ititira ang Diyos na lahi na siyang pagsisimulan uli ng mga susunod na saling lahi. Ang pagkawasak na inilarawan sa kabanatang ito ay isang imahe ng pinakahuling paghuhukom na darating sa mundo sa katapusan ng panahon. Ang paghatol na ito ay magiging resulta ng kasalanan at paghihimagsik ng sangkatauhan at magdadala ng huling katuparan ng plano ng Diyos para sa pagtubos at pagpapanumbalik. So, pinapakita dito yung mangyayaring pagkawasak na ang sabi dito, pinakahuling paghuhukom na darating sa mundo. Dahil pagkatapos nitong paghuhukom na ito, ay mawawala na yung mundo at itatatag na ng Panginoong Hesus ang kaniyang bagong kaharian. Ito yung tinatawag na Millennial Kingdom. Binabanggit ng talata ang mga tungkol sa isang lungsod na naiwan sa natiwangwang na kalalagayan. Nakatiwangwang, ibig sabihin ay walang laman, wala kang makitang kagandahan, nakakaiba sa original na sitwasyon ito. Dati ay hinahangaan ng mga tao dahil napakaganda ng itsura ng kalalagayan, nagpapakita ng tibay, ng tatag at ng kaunlaran. Subalit sa pagkakataong ito ay nakatiwangwang yung mga dating istruktura na matitibay at matatatag na sumusukat sa kanilang kayamanan ay pawang bumagsak. Parang puro rubbles ang natira, puro mga gibagibang mga istruktura dahil nga sa ginawang papaparusa sa kanila ng Diyos. Okay, magandang gabi, Kuya Vince. Ito ay ang harapan ng mga ang tarangkahan ay simbolo ng kagandahan. Okay, binabanggit ng talata ang tungkol sa isang lungsod na naiwan sa tiwangwang na kalalagayan, na ang mga tarangkahan ay wasak. Ang tarangkahan ay simbolo ng kagandahan. Ito ay ang harapan ng mga tahanan kung saan makikita ang panlabas na kagandahan ng bahay na naglalarawan din sa isang mapagkunwari o panlinlang na kagandahan. Kalimitan, yung tarangkahan o yung pasukan, yung may pintuan o kaya yung pinakafasad ng bahay ay pinapaganda at isinasaayos dahil ito ang nagpapakita ng itsura ng bahay. Kaya lang maraming pagkakataon na maganda lang sa harap pero sa kalooban ng bahay ay pangit. Ano ang isang dahilan ng pagiging pangit? Dahil ang mga tao na nakatira ay gumon sa pagkakasala at pagsuway sa Diyos. Magandang gabi, Malin. Kumusta ka na? Ang tarangkahan ay simbolo ng lakas, seguridad at otoridad. Ang pagkawasak ng tarangkahan ay nangangahulugan ng ganap na pagbagsak ng mga depensa ng lungsod at pagkawala ng kapangyarihan at impluwensya nito. Ang pagkawasak ng lungsod ay nagpapakita ng isang larawan ng isang dating umuunlad o maunlad na lungsod na dahil sa pagkakasala ay iginuho at ilinasak ng Diyos. Welcome, Pastor Claude. Ang pagkawasak na inilalarawan sa talatang ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang babala sa mga kahihinatnan ng pagtalikod sa Diyos. Sa buong aklat ni Isaias at sa kabuuan ng Biblia, binibigyang diin ng propeta ang kahalagahan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at ang masasakit na bunga ng pagsuway. Ang lungsod na naiwan sa pagkatiwangwang ay sumasagisag sa espiritual na pagkatiwangwang na nangyayari kapag ang mga tao ay tumalikod sa Diyos
at sa kaniyang mga daan. So throughout the Bible, kahit dun sa mga naunang aklat at bahagi ng Lumang Tipan, lagi nang ang nagiging sentrong talakayan ay ang pagiging masunuri ng Diyos. Subalit ang katotohanan, lahat sila karamihan ay naging pasaway sa Diyos. Simula pa sa panahon ni Eva at ni Adan, sa panahon ni Moises, kahit si Abraham, may mga pagkakataon na siya ay nagsinungaling at hindi totaling sumunod sa Panginoong Diyos. All throughout the Bible, simula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan at maging sa kasalukuyang panahon natin, ito na yung realidad ng buhay. Nakakalungkot ng karamihan ng mga tao na pinili ng Diyos, karamihan ng mga tao na itinalaga ng Panginoon para sa kaligtasan ay siya pa ang mga hindi sumusunod sa pakanya. Kaya ang kahihinatnan ng mga taong ito ay pagkabagsak sa parusa. So yung binabanggit dito na yung sitwasyon ng Israel o ng Jerusalem ay ito'y laganap dito ang pagsuway, laganap ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan at yung kanilang pagtitiwala sa sarili sa halip na sa Diyos magtiwala. So yung binabanggit itong pagkatiwangwang ng lupain, ang mas malalim na ibig sabihin nito yung spiritual na pagkatiwangwang. Ibig sabihin, yung mga espiritu ng mga tao ay walang laman, hungkag, hunghang, parang yung ating sitwasyon, minsan may mga tao sa atin na laman ng simbahan, simba ng simba, pero yung espiritu o yung puso, wala talaga ang Panginoong Hesus. So, hunghang ang tawag doon, empty, walang laman, wala ang totoong pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya ito, basically, ang simbolo o ang buhay ng mga Israelita, dahil sila ay pinili ng Diyos, sila ay kakakitaan ng kabutihang gawain o kabutihang ugali, at sila'y nararapat na sumunod sa Diyos. Pero ang karamihan sa kanila ay hindi sumusunod. At sila itong pinapatukuyan ditong may mga tiwangwang na espiritu. Subalit, ang application nito na mas malawak, ito'y sa ating kasalukuyang panahon. Napakaraming tao sa ating kapanahunan na ang akala natin ay matitino, akala natin ay mga Kristiyano at sumasamba sa Diyos, pero hindi rin pala totoo. Well, hindi naman natin sinasabing lahat ng pumupunta sa church ay ganoon, pero ang nakakalungkot po, karamihan, majority ng mga churchgoers ay hindi talaga totoong nananampalataya sa Panginoong Hesus. So ito po ay babala, ito po ay pagtawag sa ating lahat na tayo ay magkaroon ng totoong pananampalataya at pagsunod sa Panginoon at maging instrumento rin tayo upang ang mga taong kilala natin na hindi totoong nananampalataya ay magkaroon ng totoong pananampalataya sa pamamagitan ng pagtuturo ng tamang ebanghelyo. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala ng paghatol na darating sa mundo sa mga huling araw. Ang imahe ng isang lungsod na tiwangwang at ang pintuang daan nito na nawasak ay maaari ding ilapat sa espiritual na kalagayan ng mga individual. Kapag tumalikod tayo sa Diyos at sa kaniyang mga daan, maaari tayong maging katulad ng tiwangwang na lungsod na iyon, na walang mga pagpapala at proteksyon na nagmumula sa isang tunay na Diyos na pinagmumulan ng walang hanggang proteksyon at pagpapala. Welcome po uli, Ate Josie. Salamat po uli sa inyong pagsama. Ang pagkawasak ng tarangkahan ay sumisimbolo sa kahinaan at kawalan ng seguridad na dulot ng pamumuhay na hiwalay sa Diyos. Gayunpaman, ang talata ay nagtataglay din ng pag-asa para sa pagpapanumbalik at pagtubos. Sa kabila ng paghatol at pagkawasak na inilarawan sa buong kabanata, ang pinakalayunin ng Diyos ay magdulot ng pagbabago at pagpapanumbalik. Ito yung sitwasyon na pinarusahan ng Diyos ang mga tao, pero ang kanyang naisin talaga ay turuan ang mga tao at manumbalik sa kanya. Yan ang sitwasyon. Sa pagtatapos ng talakayan sa talatang ito, muli ay ipinapaalala ang mga kahihinatnan ng pagtalikod sa Diyos. Ang talatang ito ay nagsisilbing babala
sa paghuhukom na darating sa mundo bilang resulta ng kasalanan at paghihimagsik o ng katigasan ng ulo ng mga tao. Gayun din bilang paalala ng espiritual na pagkawasak na nangyayari kapag ang tayo ay namumuhay ng hiwalay sa Diyos. Ang lahat ng pamumuhay na hindi tumutugma sa Diyos ay tumutugma sa kaniyang kaaway o doon sa ibang uri ng espiritu. Kalimitan, ito yung tinatawag nating makamundong pamamaraan o yung pamamaraan ng diablo, at hindi tayo, wala itong idudulot sa atin na kagandahan, kundi pawang kapahamakan. Gayunpaman, tinuturo din ito ang pag-asang dulot ng pagpapanumbalik at pagtubos na nagmumula sa pinakahuling plano para sa pagpapanibago ng lahat ng bagay. Binibigyang diin ng talatang ito ang kahalagahan ng pamumuhay sa ilalim ng pagsunod sa Diyos at ang matinding kahihinatnan ng pagsuway, habang nagbibigay din ng pag-asa para sa kapatawaran at pagkapanumbalik sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Lagi nating tatandaan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ang pag-ibig, mahal niya tayo at hindi niya hahayaan na tayong lahat ay mapahamak. Subalit, tayo na rin ang gumagawa ng paraan para tayo ay mapahamak sa pamamagitan ng pagsuway natin sa Kanya. Kaya, ang nakakalungkot na kasasapitan, hindi man gusto ng Diyos na parusahan ang mga tao, gagawin niya ito dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Pero ang isang maganda na dapat nating makita at napapag-aralan natin nung nakalipas to ang mga araw, matapos na parusahan ng Diyos ang mga tao, sa dulo nito, mayroon siyang pagtuturo na ibinibigay. At ang pagtuturo na ito ay magbibigay sa atin ng lalim ng pananampalataya at pagsunod sa Kanya, at sa pamamagitan nito, magiging maayos ang ating buhay. Pwede natin itong ilapat sa pang-araw-araw na sitwasyon natin na marami tayong nararanasang kabigatan o mga problema na akala natin ay pinaparusahan tayo ng Diyos, pero ang totoo, tinuturuan niya lamang tayo para maiayos niya tayo. Kumbaga sa English tayo, sinishake, inaalog tayo, at pag naalog tayo, malalabas doon yung mga mapapangit na bahagi ng buhay natin. Ang plano ng Diyos ay gawin tayong perfect, gawin tayong puro, at maging karapat-dapat sa Kanyang kaharian. At yun ang dahilan kung bakit niya tayo inaalog, bakit niya tayo pinapait o tinatapyasan ng ating pagkatao. Dahil ayaw niya na tayo manatiling mamuhay sa mga bagay na masasama o hindi kalugod-lugod sa Kanya. Dahil ang sinumang may mantsa o may mapangit na ugali sa pagkatao o may kasalanang itinatago ay hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos at wala itong lugar doon sa kalangitan. Kaya nga ang giling ng Panginoon sa atin ay tayo ay gawing perpekto ayon sa Kaniyang panuntunan. So, siyempre, magsisimula ang pagiging perpekto o hindi yung tinatawag nating Christ-like character. So, magsisimula iyon sa ating pananampalataya. At ito'y lalakaran natin upang maabot natin. Siyempre, sa ating paglakad, kasama na lagi ang banal na spirito na siyang gagabay sa atin. Hindi natin ito kayang gawin kung tayo'y nag-iisa lamang. Laging ang Diyos pa rin ang gumagawa para sa kabutihan nating Kaniyang mga pinili. Ayan. Okay, Romans 8:28. Okay, sa susunod na talata, talatang 13, ang sabi dito, ganyan din ang mangyayari sa lahat ng bansa sa buong daigdig. Parang puno ng ulibo matapos lagasin ang bunga, tulad ng ubasan matapos ang anihan. So dito, ito yung nagpapakita noong pag-alog na gagawin sa mundo. At normally, pag inalog, may mga matatanggal sa ating pagkatao. Kaya iilan lamang ang natitira. Okay, so baybayan natin. Ang talatang ito ay pagkapatuloy ng propesiya laban sa buong mundo at nagpapahayag ng parusang igagawad ni Yahweh sa buong sanlibutan. Gaya ng natalakay sa mga nakalipas na talata, ito ay malamang na tumutukoy sa araw ng kapaitan o pagdurusa o yung Great Tribulation na tinatawag ding araw ng Panginoon, the Day of the Lord. Ang talatang ito ay tumutukoy sa mga pangkalahatang ipinahayag na pagkasira, pagbagsak
o pagguho ng mga lunsod na binabanggit din sa talatang 12. Sa bahaging ito, tinukoy ang pagguho at pagkawasak ng buong daigdig. Nagbibigay patunay ang talatang ito na sa kabila ng gagawing pagwasak sa daigdig ng mga tao, ay mayroong iilan na matitirang buhay at sila'y manunumbalik at mananampalataya sa Panginoon. Yung larawan na binabanggit dito, yung isang puno na mayroong mga bunga ay aalugin. So dito, puno ng ulibo ang binabanggit. Aalugin. At natural, pag inalog mo, yung mga bunga ay manlalaglag. Pero, kahit man laglag ang maraming bunga, mayroon at mayroong ilan doon na matitirang nakakapit sa puno. Yan. Ang binabanggit doon na nakakapit sa ang binabanggit doon na manlalaglag, ito yung hindi matibay ang pagkakakapit sa sanga. O yung sanga doon o yung puno sumisimbolo sa Panginoong Diyos o sa Panginoong Hesus. So yung manlalaglag, ito yung hindi mananatili at aalis. Samantalang yung ilang matitira, ito yung maiiwan na nakakapit sa puno at mananatili sa pagkapit sa Panginoong Diyos. Magandang gabi, Kuya Cesar. Salamat at napadaan ka sa aming live Bible study. Yan. So, dito sa sitwasyon ng Israel o sa sitwasyon ng pangmalawakang kaparusahan sa mundo, itong mga manglalaglag na bunga ng ulibo, ito'y tumutukoy dun sa mga taong mapapahamak o mangangamatay dahil sa kanilang pagsuway, sa kanilang katigasan ng ulo at pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Samantalang yung mga iilang maiiwanan ay ito yung mananatiling nakakapit sa Panginoong Diyos at manunumbalik sa Kanya, mananampalataya at makakasama ng Panginoong Diyos sa Kaniyang kaharian sa kalangitan. O pag na-establish na yung kaharian dito sa lupa na tinatawag nga nating millennial kingdom. Ihinalintulad ang sitwasyon ng mundo at ng mga tao sa puno ng ulibo at sa mga bunga nito, na matapos lagasin ang mga bunga ay may matitira pa ring ilan. Ang parehong pahayag na nabasa natin sa Kabanatang 17, talatang 6, kung saan matapos na pitasin ang lahat ng mga bunga, ay may matitira pa ring isa o dalawa. Ang matitirang mga ito ay simbolo ng iilang mga tao na mananatiling buhay matapos ang matinding pagwasak o ang pagpaparusa sa kanila. Sa ibang salin, ito tinatawag nating remnants of Israel. Ito'y nag-iiwan sa atin ng pag-asa at pangako ng pagpapanumbalik sa hinaharap. Ininalarawan nito ang isang sitwasyon kung saan ang isang maliit na grupo lamang ang makakaligtas sa isang mapangwasak na kaganapan. Ang malawak na katotohanan na makikita natin ang talatang ito ay ang malawakang kaguluhan sa mundo na magdadala ng pagkasira, pagkawasak at pagbagsak gaya ng binabanggit sa talatang 12. Okay, meron tayong bisita, si Ate Mape Sarandon. Hindi ko sure kung siya ay nasa Singapore o naandito sa Pilipinas. Magandang gabi, Ate Pe. Salamat at napabisita ka sa aming pag-aaral. Ayan, mga kasama po natin yan dati sa Singapore 2011-2012. Ang talinghaga ng puno ng ulibo na inalog ay naglalarawan ng pagkasira at resulta ng mga pangyayaring magaganap sa mundo. Ang pag-alog sa puno ng ulibo na binabanggit dito ay simbolismo ng pag-alog na gagawin ng Diyos sa mundo. Aalugin o pahihirapan ang lahat upang makita kung sino ang mga mananatiling nakakapit sa Panginoon. Napakaganda ng binabanggit po dito. Pero magandang gabi muna kay Tatay Rene Magsanok from POMCC. Hindi Tatay Rene po ba ito o si Ate Loida? Salamat po sa inyong pagsama. Ang sitwasyon na binabanggit dito, yung pag-alog, yung shaking na gagawin sa mga tao ay ito ito ginagamit sa bayan ng Jerusalem. Subalit ang mas malawak na larawan nito at application ay sa buhay natin ngayong mga mananampalataya. Pag ang isang grupo ng tao, ang isang simbahan ay inalog,
marami diyang hindi makakatagal. Ang ibig sabihin dyan ng pag-alog ay nakakaranas ng mga mabibigat na problema, mabibigat na pagsubok, o iba't ibang mga challenges sa loob ng church. Pwedeng nagkakatampuhan o may mga problemang nangyayari. Sa sitwasyon ng pag-alog, meron dyan na aalis, meron dyan lalabas, at hindi makakatiis. Subalit yung mga maiiwan, ito yung nananatiling matatag. Ayan. At ito'y nagpapakita ng ang lahat ng mananatili sa Panginoon o ang lahat ng sitwasyon na nasa ilalim ng pangangalaga ng Panginoon ay dumaraan sa maraming mabibigat or challenging situation sa buhay. Pero matapos ang iba't ibang challenging situation na ito, ay naandoon ang pagpapala at paggabay ng Panginoon. Magandang gabi, Pastora Melody from San Jose Occidental, Mindoro. Kumusta po kayo dyan? Kumusta kay Pastor Nelson? Ang mga mananatiling nakakapit sa Panginoon hanggang sa dulo, sa kabila ng pait at sakit ay siyang maiiwan at makakatanggap ng pagpapala at pagkalinga ng Diyos. Sa totoo lang po, ang Touching Lives Christian Church sa kasalukuyang panahon ay dumadaan sa ganitong pag-aalog. Sinishake tayo ng Panginoon at tinetest, tinitingnan sino yung mga mananatili, tapat na maglilingkod sa Kanya. Masakit ang sitwasyon pagka ikaw ay inaalog ng Panginoon. Maraming challenges, napakabigat dalahin. Pero bilang tunay na mananampalataya, nakatingin tayo doon sa resulta nito sa pinakadulong panahon na kung saan makakasama natin at makakapiling ang Panginoon. Ayan. Ang pag-aalog na pangyayari ay katulad ng pagyanig na mangyayari sa mundo kung saan maraming tao ang magdaranas ng mga kahirapan at sa huli ay mapapahamak. Subalit, ititira ng Panginoon ang mga taong mananatiling nakatingin at umaasa sa Kanya. Sila ang katumbas ng mga iilang bunga ng ulibo na matitira sa kabila ng pag-alog na gagawin sa puno. Ang pag-uga na binabanggit dito o shaking ay simbolo ng mga kahirapang mangyayari sa mundo. Gaya ng binabanggit sa mga naunang talata o sa mga binabanggit din ito sa Pahayag, chapter 6 to chapter 16. Ay, welcome sa aking pamangkin, si Kaylin from General Santos City. Ito ay resulta ng katigasan ng ulo ng mga tao at pagsuway sa Diyos, pagkagumon o pagkahumaling sa imoralidad at mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga tao na naninirahan sa lupa ay naging hindi tapat sa Diyos at nilabag ang kaniyang mga batas. Bilang resulta, haharapin nila ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon, ang parusa, buhat sa Diyos. Ang lupa ay mawawala ng laman at mawawasak, at ang mga tao ay magdurusa dahil sa kanilang mga pagsalangsang. Ang talata na ito ay tumutukoy pa din sa tema ng labi o ng panunumba at panunumbalik. Sa kabila ng pagkawasak at pagkasira, may iilang matitira, kagaya ng binabanggit nga doon yung mga natitirang bunga ng ulibo. Ito ay isang malawak na tema ng Biblia na ipinahayag na rin sa kabanatang 7 ng aklat na ito at sa ibang bahagi pa ng Biblia. Ang temang ito ay patuloy na nagbibigay diin sa pag-asa ng pagpapanumbalik at pagpapanibago para sa tapat na nalalabi. Hindi lubusang pababayaan ng Diyos ang kaniyang bayan. Mayroong maliligtas buhat sa grupo ng mga masasama at masuwayin at may ihahandang pangako ng pagtubos para sa mga taong ito. Sa huli ay magaganap ang walang hanggang pagkakasundo. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay nagbibigay ng isang makapangyarihang paglalarawan ng paghatol at pagkawasak na darating sa lupa dahil sa pagsuway ng mga tao. Gayunpaman, nag-aalok din ito ng pag-asa sa anyo ng isang labi na maliligtas at maibabalik. Ang talata ay nagsisilbing isang paalala ng mga kahihinatnan ng kasalanan at katapatan ng Diyos upang mapanatili ang isang labi para sa kanyang mga layunin.
Sa huli ay itinuturo nito ang pangako ng pagtubos at pagpapanumbalik na sentro ng mensahe ng aklat ni Isaias. Okay, diyan pong dalawang talata na ating tinalakay, verses 12 to 13 ng chapter 24, ay nagpapakita ng kompletong plano ng Diyos sa mga tao. May napakagandang plano ang Diyos na iligtas sila at iligtas tayong lahat at isama sa kanyang kaharian. Kaya lang ang realidad, maraming tao ang hindi sumunod sa kanya. Maraming tao ang nagmayabang, nagmalaki at hindi nanampalataya ng buo at kumpleto. Kaya sila ay magpasa ilalim sa isang kaparusahan na ihinanda rin ng Diyos. At ito nga yung tinatawag natin dito, mangyayari sa panahon ng Panginoon o Great Tribulation. Yung binabanggit din si Matthew 24 at sa Aklat ng Pahayag. At sa panahong ito, iilan lamang ang matitirang buhay. Halos karamihan ng tao sa mundo ay mamamatay. Lalo na ang mga taong mamamatay na to, ito yung mga hindi nanampalataya, hindi sumunod sa Panginoong Diyos. Well, yung mga mananampalataya na ay iniakyat na ng Panginoon sa kalangitan. At ito yung napapag-aralan natin doon sa sitwasyon ng pre-tribulation rapture. Ngayon, doon sa mga maiiwan dito sa lupa, ayan nga, mayroong ilang matitira. At kagaya ng binabanggit ko nung nakakaraan, ito ay primarily tumutukoy doon sa mga Israelita. Na yung mga Israelita na sa unay hindi nanampalataya sa Panginoong Hesus, pero sa huling panahon, sila ay muling kakalingain ng Diyos at siya ay mananampalataya sa Panginoong Diyos. At sila ay makakasama doon sa kaharian sa kalangitan o doon sa pagtatayo ng millennial kingdom dito sa lupa. Well, ang napakahalaga na maunawaan natin ang lahat ng ito. Dahil ang plano ng Diyos ay totoo, hindi ito mawawala at hindi ito ay siguradong matutupad. Ngayon, mayroon tayong part para ang mga taong alam natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay makasama sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaligtasan, ng Ebanghelyo. At dalhin natin ang Panginoong Hesus sa kanilang mga puso at sila'y magkaroon ng tapat at totoong pananampalataya upang sa pagdating ng panahon ay hindi sila makasama sa mga mapapahama. Ito po'y gawain nating lahat, hindi lamang po ng mga pastor at ng mga lingkod ng Panginoon, kundi sa lahat ng mga nakakilala sa Kanya. Ngayon, kung meron naman dito kasama sa ating talakayan na hindi pa nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, ito na yung pagkakataon na kayo ay sumunod sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibigay mo ang buong puso mo, ang buong buhay mo, ang pagkatao mo, ipagkatiwala mo sa Panginoong Hesus. Pagsisihan ang lahat ng mga nagawang kasalanan at hayaan na ang Panginoong Hesus ang magbigay ng katiwasayan at kapayapaan sa buhay mo. Sa Kanya mo lang ipagkatiwala ang buhay mo at hindi sa kung anumang material na bagay. At pagkatapos ng lahat ng ito, magkakaroon ka ng siguraduhan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tayo pong lahat ay magtulong-tulong upang madala ang Panginoong Hesus sa iba't ibang lugar ng mundo. Kung nasa ang lugar man tayo, ibahagi natin ang Ebanghelyo upang ang mga taong hindi ligtas ay magkaroon ng kaligtasan. So, yan po ang ating talakayan sa gabing ito. Bukas po ay magpapatuloy tayo sa iba pang mga talata. Bukas ay chapter 24, verses 14 to 15. At ulitin ko po, kung meron po kayo mga katanungan hinggil sa ating natalakay na mga aralin sa gabing ito, huwag pong mag-aatubili. Pwede pong mag-send ng tanong o ng comments dito sa video na ito at atin pong pipiliting masagot sa biyaya ng Panginoon. Ang video po na ito ay available sa Facebook. Naka-share po ito publicly o kaya naman doon sa aking account. Ayan, so pwede po ninyo iyang mapanood. So, maraming salamat pong muli sa inyong nakasama. Nasa iba't ibang lugar ang ating mga kabahagi sa gabing ito, Luzon, Visayas at Mindanao. And I think meron pa sa ibang bansa. So maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po ay magwakas sa panalangin.
Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli, Panginoon, sa gabing ito, sa tagumpay at kagandahan ng pag-aaral na ginawa namin at ipinaubaya mo sa amin, Panginoon. Salamat sa karunungan na ipinagkaloob mo at salamat sa mga bagay na magaganda na aming natutunan. Tulungan mo kaming lahat, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo. Magawa namin ang ministeryo na pinagkakatiwala mo sa amin at kami maging instrumento sa kaligtasan ng maraming tao. Pagpalain mo ang bawat isang nakakonect at nakajoin sa gabi pong ito. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng kapayapaan sa kanilang mga buhay at patuloy na sa buhay ng bawat isa ay mabigyan ka ng karangalan at kaluwalhatian. Salamat dakilang Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po uli sa inyong lahat. Kita-kita po tayo bukas. Parehong oras, alas 7 ng gabi. Normally 7 to 7:30 or hanggang 7:45. Ganun ang ating live discussion dito sa Facebook. Salamat sa inyong lahat. Salamat kay Lynn. At sa mga lahat pa ng naka-join dito. Pagpalain kayo ng Panginoon. Bye-bye. Bye-bye. God bless all of you.